Good day, auto students. Ngayong araw ay papakita natin kung paano gamitin ang isang diagnostic scanner using Launch 909C. Ngayon, meron tayong data link connector para sa ating sasakyan. Ito ay 16 pins. Then, open natin ng ating Launch 909C. Pindutin lang natin ng long press ang ating power button. Then, habang hinihintay natin mag-open ng ating scanner, yan ang unang nyo makikita. Launch. After nun, hanapin natin yung ating data link connector sa ating sasakyan, which is laging nasa driver side or sa ilalim ng steering wheel. So itong gamit nating sasakyan ngayon si Innova. Ngayon, ang data link connector niya is malapit sa steering wheel sa ilalim. Ngayon, ilalagay natin tong data link connector or DLC. Kung ayaw pumasok sa kanyang shape, rotate nyo lang ng 180 degrees. After nun, ito naman ang ating i-connect sa ating scanner. Siguraduhin natin na nakaakma sa kanyang shape para hindi masira ang ating mga pins. Then, screw natin para hindi tanggal or magloko. Pagkalagay ng connector natin, makikita natin na mag-automatic scan ng ating scanner. Make sure na naka-off ang engine natin while nag-scan. So, ang lumabas is select model. Ang model natin ngayon is Toyota. So, Toyota ang pipindutin natin. Ito, kung makikita nyo, ang VIN number ng ating sasakyan ngayon is PAJ A8EM7P01134509. So, parehas na parehas ang lumitaw sa ating ORCR or CR. So, now, start the vehicle system detection. So, detect na natin ang ating sasakyan. Press natin yung okay. Then, wait natin yung processing. Process niya ng ano. After waiting, make sure natin ang pipindutin natin dito is 16 pin data link connector. Dahil 16 pin ang gamit natin, 16 pin na pipindutin natin. So, yung ano natin, Europe ang gagamitin natin and others kasi gawa sa Philippines tong sasakyan na ginagamit natin ngayon. So, pindutin natin yung 16 pin. Hintayin lang natin na 100%. Then, pindutin natin itong 2020.09 dash with the smart key. So, lumitaw siya dito. Area, Europe and others. PIN number, PAJ, and etc. Vehicle name, Innova Kajang. Model, GUN. Engine type, 1GD. 1GD, parehas na dito. Sa ating CR, 1GD DFTB. Year model 2023. With smart key, car type minivan, 4-cylinder. Then press OK. If communication abnormality occurs during the test, please ensure whether the vehicle is equipped with other parts. If other parts are installed, you can try to remove the parts and then perform the test. Thank you. Okay natin. Lang natin mag 100% ang scanning. So, yan. Nag-start na tayo mag-scan. As of now, wala pa lumilitaw na fault code sa ating i-scan na sasakyan. Tapos na. Ito ang diagnostic report na lilitaw after natin ma-diagnose yung sasakyan. Dito yung VIN number, brand model, year, mileage. Especially yung mileage, malilitaw yan. Then, yung inspection organization natin,
shop name, automotive batch 2025, address San Isidro, Tarlac City. Then, makikita dito sa professional diagnosis report natin yung mga OBD2, engine, cruise control, ABS, SRS airbag, air conditioning, and combination meter. As of now, normal pa naman lahat at walang problema sa ating unit ngayon. So, yun. After ng automatic diagnosis is gagawin natin ngayon is manual diagnosing. So, diagnose tayo ngayon. Then, sa manual naman, hanapin natin yung brand ng ating sasakyan. Hanapin lang natin yung brand na sasakyan na gusto natin na i-diagnose. At sasakyan na gagamitin natin is Toyota. Meron tayong dalawang type ng Toyota at Toyota China. So, dito tayo sa Toyota kasi hindi naman China yung ating unit ngayon. So, Toyota Series B51.22 all system. This software can diagnose powertrain, chassis, and body systems coverage from 1994 to 2025 on Toyota vehicles. So, okay natin. So, nag-loading lang. Hintayin natin siya. So, yun. Lumitaw na naman natin 16 pin kasi 16 pin ang gamit natin unit. At Europe and others. Huwag yung pipiliin yung Japan kasi yung Japan wala siyang lilitaw na Innova. So, pilitin natin to. 16 pin data link connector. Then 2020 09 with the smart key. So lumitaw na naman itong ating information na VIN number, vehicle name, Innova, model, engine type 1GD, year 2023, travel mileage 37,972. Then 4 cylinder. Then, press OK lang natin siya. If communication abnormality occurs during the test, please ensure whether the vehicle is equipped with other parts. If the other parts are installed, you can try to remove the parts and then perform the test. Thank you. Then, press natin yung OK. Notice lang naman siya. Then, scan natin. And then, pilitin natin itong health report para ma-diagnose natin siya. Yan, nag-i-scanning na siya. So yan, nakacheck naman lahat at walang fault codes ang ating sasakyan. So tignan natin yung report. So lilitaw dito yung diagnostic report ng ating sasakyan, yung VIN number, brand, model, year, mileage. So dito tayo sa professional diagnosis report. All normals. Ito ang pinaka-reference na natin. Good day guys, ngayon ipapakita ko naman is kung paano makikita yung mga previous diagnosis ng ating mga scanner na to. So, press natin yung data. Then, diagnostic report. Ito sa unang-una. Then, makikita natin lahat ng mga diniagnose natin mga nakaraang araw. Lahat ng merong DTC is nakapula, yung mga naka-green is walang fault codes. So, press natin itong Mitsubishi. Maraming DTC. So, makikita mo is diagnostic report. The report is issued by launch. Then, vehicle information, yung VIN number ng ating vehicle, brand, model, year, mileage. So, ito sa professional diagnosis report, makikita mo yung mga fault codes ng ating sasakyan. Tulad nitong sa ATAX.
U115404. Ayan, makikita mo lahat ng fault codes na na-scan niya previous. Good day, auto students. Today I will show you how to use the Launch 909C. First, press the upper right button, power button. Then after that, make sure the ignition is off or nakapatay yung ignition natin before tayo mag-diagnose. Second is, dapat malocate natin yung DLC socket. Etong merong tornilyo, ito yung nasa ating diagnostic scanner. Then itong isa na may butas, ito yung nasa DLC socket, which is nasa driver side kapag OBD2. Hanapin mo lang siya sa driver side sa ilalim. Then hanapin natin yung mayroong siyang papasokan itong butas na to. Post metal. After natin ma-plug in yung ating DLC socket, i-plug naman natin itong pang diagnostic scanner. Make sure na yung shape niya is kaparehas na dito para hindi masira ang ating mga pins. Then screw natin ang ating socket. Then automatic scanner siya or smart diagnosis or auto detect. Once na ma-plug in ng ating socket, automatic siya mag-auto detect. Then turn the ACC on. But don't wag natin buksan ng makina. And then makikita natin meron siyang select model sa auto smart diagnosis. By the way, ang sasakyan na pala na diniagnose natin ngayon is Toyota Innova 2023. So kung makikita nyo, lumabas yung kanyang VIN number, then year ng sasakyan natin, make Toyota, model Innova, then start din natin ang system detection. Inulit ko po, ito po ay ang una natin ginawa is smart diagnosis or auto detect. Ngayon, dahil ang gamit nating cable is 16 pin, ipindutin natin tong 16 pin. Good day, auto students. Ngayong araw ay papakita natin kung paano gamitin ang isang diagnostic scanner using Launch 909C. Ngayon, meron tayong data link connector para sa ating sasakyan. Ito ay 16 pins. Then, open natin ng ating Launch 909C. Pindutin lang natin ng long press ang ating power button. Then, habang hinihintay natin mag-open ng ating scanner, ayan ang unang nyo makikita. Launch. After nun, hanapin natin yung ating data link connector sa ating sasakyan, which is laging nasa driver side or sa ilalim ng steering wheel. So itong gamit nating sasakyan ngayon si Innova. Ngayon, ang data link connector niya is malapit sa steering wheel sa ilalim. Ngayon, ilalagay natin tong data link connector or DLC. Kung ayaw pumasok sa kanyang shape, rotate nyo lang ng 180 degrees. After nun, ito naman ang ating i-connect sa ating scanner. Siguraduhin natin na nakakama sa kanyang shape para hindi masira ang ating mga pins. Then, screw natin para hindi matanggal or magloko.
Pagkalagay ng connector natin, makikita natin na mag-automatic scan ng ating scanner. Make sure na naka-off ang engine natin while nag-scan. So, ang lumabas is select model. Ang model natin ngayon is Toyota. So, Toyota ang pipindutin natin. Ito, kung makikita nyo, ang VIN number ng ating sasakyan ngayon is PAJ A8EM7P01134509. So, parehas ang lumitaw sa ating ORCR or CR. So, now, start the vehicle system detection. So, detect na natin ang ating sasakyan. Press natin yung OK. Then, wait natin yung process niya ng after waiting, make sure natin ang pipindutin natin dito is 16-pin data link connector. Dahil 16 pin ang gamit natin, 16 pin na pipindutin natin. So, yung ano natin, Europe ang gagamitin natin and others kasi gawa sa Philippines tong sasakyan na yun na ginagamit natin ngayon. So, pindutin natin yung 16 pin. Hintayin lang natin na 100%. Then, pindutin natin tong 2020.09 dash with the smart key. So, lumitaw siya dito. Area, Europe and others. PIN number, PAJ, and etc. Vehicle name, Innova Kajang. Model, GUN. Engine type, 1GD. 1GD, parehas na dito sa ating CR. 1GD, DFTB. Year model, 2023. Smart key, car type minivan, 4-cylinder. Then, press OK. If communication abnormality occurs during the test, please ensure whether the vehicle is equipped with other parts. If other parts are installed, you can try to remove the parts and then perform the test. Thank you. Okay natin. Lang natin mag 100% ang scanning. So yan, nag-start na tayo mag-scan. As of now, wala pa lumilitaw na fault code sa ating i-scan na sasakyan. Tapos na. Ito ang diagnostic report na lilitaw after natin ma-diagnose yung sasakyan. Lilitaw yung VIN number, brand model, year, mileage. Especially yung mileage, malilitaw yan. Then, yung inspection organization natin, shop name, automotive batch 2025, address San Isidro, Tarlac City. Then, makikita dito sa professional diagnosis report natin yung mga OBD2, engine, cruise control, ABS, SRS airbag, air conditioning, and combination meter. As of now, normal pa naman lahat at walang problema sa ating unit ngayon. So, yun. After ng automatic diagnosis is gagawin natin ngayon is manual diagnosing. So, diagnose tayo ngayon. Then, sa manual naman nahanapin natin yung brand ng ating sasakyan. Hanapin lang natin yung brand na sasakyan na gusto natin na i-diagnose. At sasakyan na gagamitin natin is Toyota. Meron tayong dalawang type ng Toyota. Toyota at Toyota China. So, dito tayo sa Toyota kasi hindi naman China yung ating unit ngayon. So, Toyota Series B51.22 all system. This software can diagnose powertrain, chassis, and body systems coverage from 1994 to 2025 on Toyota vehicles. So, okay natin. So, loading lang. Hintayin natin siya. So,
So, yun, lumitaw na naman natin 16 pin kasi 16 pin ang gamit nating unit. At Europe and others. Huwag yung pipiliin yung Japan kasi yung Japan, wala siyang lilitaw na Innova. So, dito natin to. 16 pin data link connector. And 2020-09 with the smart key. So, lumitaw na naman itong ating information na VIN number, vehicle name, Innova, model, engine type 1GD, year 2023, travel mileage 37,972. Then 4 cylinder. Then press OK lang natin siya. If communication abnormality occurs during the test, please ensure whether the vehicle is equipped with other parts. If the other parts are installed, you can try to remove the parts and then perform the test. Thank you. Then press natin yung OK. Notice lang naman siya. Then scan natin. And then pindutin natin itong health report para ma-diagnose natin siya. Then nag-scanning na siya. So yun, nakacheck naman lahat at walang fault codes ang ating sasakyan. So tignan natin yung report. So lilitaw dito yung diagnostic report ng ating sasakyan, yung VIN number, brand, model, year, mileage. So dito tayo sa professional diagnosis report. All normals. Ito ang pinaka-reference na natin. Good day guys, ngayon ipapakita ko naman is kung paano makikita yung mga previous diagnosis ng ating mga scanner na to. So, press natin yung data. Then, diagnostic report. Ito sa unang-una. Then, makikita natin lahat ng mga diniagnose natin ng mga nakaraang araw. Lahat ng merong DTCs nakapula, yung mga naka-green is walang fault codes. So, press natin itong Mitsubishi. Yung maraming DTC. So, makikita mo is diagnostic report. The report is issued by launch. Then, vehicle information, yung VIN number ng ating vehicle, brand, model, year, mileage. So, ito sa professional diagnosis report, makikita mo yung mga fault codes ng ating sasakyan. Tulad nitong sa ATAX U115404. Ayan, makikita mo lahat ng fault codes na na-scan niya previous.